Magandang gabi po sa inyong lahat. Naririto na naman po tayo sa isa pang kabanata ng buhay, OFW. Matutunghayan po natin ngayong gabi ang kwento ni Jerry Dumalagan mula sa Calgary, Canada. Isa po sa 10 milyong kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat para makapagtrabaho at makapagbigay ng maaliwalas na pamumuhay sa pamilyang iniwan dito. Makakapanayam din po natin sa ating Heroes Helpline ang isang batikang abogado na si Attorney Bonifacio Alentahan. Samahan niyo po kaming muli sa isang oras ng Kwentong Pinoy Abroad dito lamang sa Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, San Miguel Corporation. Buhay OFW. Buhay OFW. Nandirito pa rin po tayo sa Buhay OFW. Ngayong gabi naman po ay kwento ng buhay ni Jerry Dumalagan mula po sa Canada ang ating babasahin para sa inyo. Ate Marisa, ako po ay si Jerry Dumalagan and I'm 29 years old. I'm a temporary foreign worker here in Canada at nakatatlong taon na po ako dito sa Calgary. I used to have a good career in the Philippines, me being a manager of one of the leading fast food chains in the Philippines. But I chose to give up my career just to get here in Canada. Start na po natin ang story ko sa Canada para naman lalo kayong mag-enjoy. So, I went to Canada last February 2009 and I used to live in a condo starting with 2 people and stayed there for 1 month. Then, I decided to move out kasi malayo po sa trabaho ko. Then, I lived with a family, a single mother. Malapit na po ako sa aking trabaho, pero after 4 months, nag-move out uli ako. For the second time na paglipat ko, I lived with 7 people and I stayed there for 1 year sa bahay na yon at ang bawat kwarto sa itaas ng bahay ay may kasama kami. So ganun po ang nangyari except sa basement na ginawan din nila ng kwarto at kantina para po sa pagkain namin. After 1 year, I decided na lumipat uli to have my own privacy. Arthur, Yes, tita. nilipat ko na yung mga bulto ng basura mo sa kwarto. Doon ko kasi pinuwesto yung mga gamit ni Jerry. Kasi naman ikaw, napakaburarang mo ng mga lalaki. 10 taon ka na dito sa Canada, hindi ka pa marunong magtapon ng mga basura sa labas. Ano po, tita? Pasensya na po ulit, tita. Jerry, Tita, would you like to join my husband to a fishing trip on the weekend? yes, tita. Okay. I will tell my husband. Parang haba-haba naman yata ng susunod ng nobela. Ano ba yung sulat? Sumusulat ako pare kay Marisa Dilman. Yung may show siya sa
OFW. Eh, na ano naman sinusulat mo dyan? Yung buhay natin dito. Na ano? Na malungkot. Na kailangan natin magsakripisyo para sa pamilya natin. Na tayong bagong bayani. Ano mo pare, wala na yan. Lumang kwento na yan. Di naman pare. Sinusulat ko lang yung namimiss natin sa Pinas. Yung gaya nung pagbibidyoke natin magkabarkada. Uy, pare, sarap yan. Oo pare. Kahit abutin tayo magdamag, walang nakikialam sa atin. Saka pare, alam mo, habang kumakain tayo ng chicharon, tapos sinasawsaw natin sa sukang may Pare, siling sarap. labuyo. Oh, pare, sarap nun. The best. Sisig pare. Oo, yun. Kaldereta. Calamares. Balot sa kanto pare. Oo, nakamiss yun, pare. Isaw. Barbecue at kwek-kwek. Oo. At pare, isa pa. Oh. Yung pinaka-namimiss ko sa lahat. Yan na, Yung ano tipo yun? bang kahit wala kang trabaho pare. Makakakain ka. Makakain ka rin sa nanay mo. Sa barkada mo. O sa tropa mo. Okay na yun. Alam mo pare, buti ka pa eh. Eh ako pare, alam mo, 6 na anak ko eh. Kapag ka dumidepende ako sa magulang ko, ang hirap. Ultimo malita bagay, pinakikilaman. Pero halos pare, kahit nandito ka, wala namang pinagkaiba eh. Ganun din naman. Bakit mo naman nasabi yan? Eh pare, kasi si Tita Guadi, pakilamera rin. Palibasa kasi, walang anak. Ang totoo, naghihirap, nagsisikap ng gusto, at tinitiis ang minsang boring na life ng pag-a-abroad. Kasi napaka-routine ng buhay sa abroad, lalo na kung wala kang maraming kaibigan at wala kang masyadong activities like gimmick or outing, so doon pumapasok yung homesick. Tita, what's for dinner? We have broiled chicken, salad, and clam chowder. Sarap. Okay. Tita, sabi pala kay Steve, hindi pala ako makakasama niya sa fishing trip this weekend. Bakit? Naboboard ka ba? Jerry, kasi yan ang isa sa mga hate na hate ko dito sa Canada. Yung pagsama-sama kay Steve sa pag-fishing. Kasi wala akong kausap, wala akong makakwentuhan. Wala naman siyang kahilig-hilig sa pakikipagkwentuhan pag nag-fishing na siya. Pero alam mo, through the years, natutunan ko na rin na pakibagayan si Steve. Tapos, kasi dito kung manunood ka ng TV, walang patayan, walang chismisan, walang kung ano-anong masamang ibabalita sa TV. At saka ang buhay kasi dito, maunlad kasi. Hindi katulad sa Pilipinas. Nako, hindi ka naman talaga maboboard doon. Alam mo, Tita Guada, kasama yun sa pumumuhay natin dito. Minsan, maganda, minsan nakakainis. Alam mo ang mga puti, minsan isang linggo silang walang kausap dahil wala silang kasama sa bahay. Yan ang pinagkaiba nating mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng walang kausap. Ate Marisa, napakalayo po ng buhay abroad, especially dito sa Canada, compare sa buhay sa Pinas. Marami sa mga Pilipino dito sa abroad ang namamaluktot sa kumot. Ibig sabihin, pinagkakasya ang kakaunting pera na tinitira para sa kanilang sarili. Hindi naman po puro hirap lang ang buhay sa abroad, lalo na po dito sa Canada, Ate Marisa. Kasi there is no such thing here na pagkain ng mayayaman, mayayaman lang ang makakakain. Kasi kahit ang mga temporary foreign workers dito sa Canada, nakakapasok din sa mga class na restaurant at nakakain ang mga sosyal na pagkain tulad ng lobster sa Red Lobster sa restaurant. Pagdating sa gamit o electronics like iPhone, iPad, MacBook, kaya pong bilhin ng ordinaryong tao dito sa Canada, kaakibat nga lamang po ng sobrang gastos ay ang pagtatrabaho ng husto para kumita ng dolyar. Asukal? Asukal ng McDonald's to. Pati ito, papalit ba yung box pa? Ano ba pare? Paglaki ng Pilipinas, imported na yan. Di ba kabibili mo lang ng G4 na iPhone na yan? Pati yun, ipapadala mo ng Pinas? Bumili kasi ako ng BlackBerry. Kaya ipapadala ko lang to sa mga anak ko. Aba, pati dalawang laptop, papadala mo rin. Ano mo pa yung laptop kung may BlackBerry ka na? Parang gaganda ng guest sa Banana Republic ah. Pero yung mga sinusuot mo dito
Sa Salvation Army mo lang binili. Alam mo pare, sa Maynila, ang tawag dyan, ukay-ukay! Para matuwa naman ang tatay at nanay ko. Wala naman akong anak eh, kaya sila na lang bibigyan ko. Pare, pakisabay na lang to sa balikbayan box mo ha. Pipikapin na lang ng tatay ko sa Maynila. Mga binili ko. Oy pare, walang problema. Makakarating sa tatay mo to. Isa pa sa kinaganda ng buhay abroad dito sa Canada, ang magandang healthcare nila kasi ang check-up hanggang sa major operation, pati ospital ay kasama po sa buwis na binabayaran namin dito sa Canada. Mahirap man, may ituturing mong masaya, masarap at makulay ang buhay namin dito sa abroad. Basta ang bawat pinaghihirapan ay may kapupuntahang malaking bagay. Mapaedukasyon ng ating mga anak, makapagpatayo ng bahay, at makapagsimula ng negosyo sa Pinas para sa panahong gusto mo nang mamalagi sa Pinas ay magkakasama-sama na kayo ng inyong pamilya. Remembrance? No, See you pare. again, pare. Salamat dito sa Kots ha. Itong gusto kong arborin sa'yo talaga eh. Salamat dito ulit ha. Okay, pare. Jerry, di ka na ba mapipigilan sa pag-alis? Abe, napamahal ka na sa amin ni Steve. Paano yan? Wala nang makakasama si Steve sa pag-fishing. Eh, alam mo naman ito, si Arthur, wala namang kahilig-hilig na sa pag-fishing yan. Eh, kasi mo po tita, yung asawa niyong puti, ang hilig mag-fishing sa lake. Eh, wala naman kami naiuwing isda na para may ulam. Tapos pagkalipas ng 5 oras, lahat ang nahuhuli namin ay pinakakawalan din naman. Alam mo naman dito sa Canada, ang mga nahuhuling maliliit na isda, kailangan ibalik uli doon sa lake. Paano ba yan, Jerry? Mamimiss ka naman namin. Siguro, nahirapan kang pakisamahan niyang si Arthur. Kasi naman, ang lakas-lakas humilik niyan. Tapos, ang kalat-kalat pa. Tita naman oh. Hindi naman sa ganun, tita. Malapit lang kasi yung titiran ko sa trabaho. Hayaan mo, tita. Dadalaw ako sa inyo pag may time. Para namang hindi itong malungkot si Arthur. Ingat. Good luck ha. Pare, thank you. Eh. Tita, bye-bye. Ingat, Ingat din ha. po kayo. Ingat. Bye-bye po. Ingat po. Ingat ka. Ganito po ang naging buhay ng mga foreign worker dito sa Canada. Palipat-lipat. Pero sa bawat paglipat ko, nagiging mabigat ang bawat huling linggo at araw kasi nagiging bahagi na sila ng buhay mo. Nagiging pamilya na sila para sa iyo, kaya bumibigat lalo at dumarami pati ang gamit mo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ko, Ate Marisa. Lubos na gumagalang, Jerry Dumalagan. Napakaganda ng kwento mo, Jerry. Maraming salamat sa oras na binigay mo dito sa Buhay OFW. Sana po'y kinapulutan natin ng magandang aral. Basta po magsumikap tayo, makakaya po nating gawin ang lahat ng ating gusto. Magbabalik po ang Buhay OFW. Kasama natin ang ating paboritong abogado, Attorney Bonnie Alentahan. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. Drive it. A Fukoidan Food Supplement. Possum Global Corporation. Nasa Buhay OFW na naman po tayo at syempre kasama natin ang ating paboritong abogado, ang ating law practitioner, local or national at syempre international. Ang hindi nagbabago, ang napakasipag, ang ating kapatid, Attorney Bonnie Alentahan. Magandang gabi, kapatid Bonnie. Magandang gabi din, kapatid Marisa, at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood
dito sa buhay OFW. Yes, kapatid Bonnie, syempre narinig mo naman kung ano naging problema ng ating kapatid na si Jerry mula sa Canada. Ang katanungan niyang unang-una ay ito. Syempre, ang lahat ng mga nag-OFW parati ang hilig magpadala ng mga regalo sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Syempre, kompleto, lahat ng imported nandyan. Pinapadala po nila ito sa Balikbayan Box. Ang kaso, kapatid Bonnie, hanggang ngayon, 3, 4, 5 buwan na, ang Balikbayan Box hindi dumating. Usually, pag binuo mo daw yung isang box na yon, magbabayad ka ng $50, 1 month darating na. Ano kaya ang problema, kapatid Bonnie? Bakit hanggang ngayon walang dumarating na Balikbayan Box? Itong kay Jerry, ang Balikbayan Box na pinapadala niya rito galing sa Canada. Ngayon, dalawang paraan yan. Magpadala ka ng Balikbayan Box. Either by air o by surface. Yung surface, ibig sabihin, sa barko yan. Tapos sa mga bus, sa mga truck, pinapadala. Yan ay matagal. Yung sa air, siyempre, mas mabilis, pero mas mahal naman ang $65 yata ang bayad sa isang box. Ngayon, ang problema dito sa padalahan ng Balikbayan Boxes, forwarders kasi ang umahawak niyan eh. Mga tinatawag na, may customs forwarders dyan eh. Kung minsan, maraming pilferage. Kaya kung minsan, nawawala yan. Minsan naman, bubuksan talaga yan ng customs. Titingnan kung mayroong mga taxable items dyan. Wala. Ang problema kaya yan, matagal siguro dumating, baka napunta sa ibang destination, pwede din. So, ipatrace niya kasi may locator number naman yung mga boxes na yan eh. Patrace niya kung saan niya pinadala yan doon, matitrace nila yan. Kasi nakakapagtaka naman na 2-3 buwan na hindi pa dumadating dito sa atin. Karaniwan, 1 buwan lang. O kung sa eroplano dumaan yan, 2-3 araw nandito na sa atin. Ayun. So kapatid, Jerry, kinakailangan may tracking number, sabi nga ni kapatid Bonnie, may tracking number o reference number, tingnan po natin, ilocate natin, baka sakaling napapunta sa ibang lugar at hopefully dumating na ang Balikbayan Box mo. Kapatid Bonnie, dito sa mga Balikbayan Boxes na to pinag-uusapan, lahat ng regalo, pinadadala sa pamilya dito, meron ka ba mga kaso na hinawakan na tipong may mga iba pang problema pagdating dito sa mga Balikbayan Boxes nito? Alam ko may kaso ka dito sa Bukidnon. Well, mayroon dito sa atin, marami ng kaso dyan na violation of the Tariff and Customs Code. Kasi hindi naman lahat ng nakalagay sa Balikbayan Box tax-free. No? Marami dyan iba dutiable goods. So, pagdating dito sa customs natin, sinusuri yan, iniimbestigahan yan ng customs examiner. At pag may nakita silang taxable goods dyan, ay kailangan bayaran yung taxes. Kung minsan naaabuso itong Balikbayan Box eh. Kaya sa akin nga pananaw tigilan na lang itong tawag natin sa Balikbayan Box. Basta box na lang. Air freight. Bakit Balikbayan? Hindi na Balikbayan yung mga nakatira sa Amerika eh. You know, residence na yun doon. Residence na. I mean, lampas na yung panahon ng pagbibigay sa mga tinatawag nating balikbayan. Inabuso ito. Nung martial law, ginawa lang ito balikbayan para alukin ang mga nakatira abroad na bumalik dito sa Pilipinas. Ang iba nga noon kasi mayroong prohibition sa pagbiyahe. Ang iba, bibili lang ng isang condominium sa ibang bansa para maging kunwari permanent resident sila para matatakan yung passport nilang balikbayan. Iyon ay pang-aabuso sa restriction ng ating pamahalaan na bawal magbiyahe kung walang magandang dahilan ng panahon na yan. Of course, natapos na yung martial law, pero nanatili sa atin yung ugali na yan, porque balikbayan, bibigyan ng special treatment. Special treatment, Bakit? Kung ako, hindi naman ako balikbayan, diba? Nag-shopping ako sa Amerika, ibig sabihin, ipadala ko dito sa Balikbayan Box yung pinamili ko. Ibig sabihin, hindi na ako sisingilin ng taxes and duties. Hindi, dapat lahat ng box na dumating dito,
buksan at kung may laman na dutiable goods, pabayarin ng tax. Pabayarin. Kaya nalulugi gobyerno natin. Yan, suggestion ko sana Suggestion yan, sa Commissioner of Customs. Lahat ng boxes, kay may tatak na balikbayan o kung ano man dyan, Tingnan. buksan na. Lahat. Kapatid Bonnie, di ba pag sinabing balikbayan boxes, meron ding door-to-door? Pero pagdating mo doon sa may door-to-door na yan na forwarder, dapat may Dadaan pa customs rin. doon. Dadaan Ayun. din sa Naku, so customs walang yan. lusot. Wala. Kasi hindi naman i-deliver yan ng forwarder nang hindi mo natitingnan ng Bureau of Customs dapat. Pinapalusot nila. Kaya nga pati sa drugs ngayon ginagamit na yung mga door-to-door na yan Pati sa mga drugs. Drugs, attorney. yes. Aha. Napansin ko, may natuklasan kami. Iba dyan, nalaman ko, na pati yung pagpadala ng tabako. Tabako, yeah. Tabako, may mga mayayaman dito nag-import Nagtatabako. ng tabako. No? Sana si President Ramos hindi siya. Presidente hindi siya. FBR. President Ramos, hindi kasali rito. Iba Opo, nga. Kaya, striktuhan ito. Yung mga importers ng tobacco, may laman Sa loob. sa loob na drugs. Cocaine or heroin or something. Kaya dapat ang ating PDEA, Sine-check din to. Checkin din Mukhang may kaso ka niyan, kapatid Bonnie, kaya alam na alam mo. hindi, ha? alam ko lang. Aha. Ako ayaw kong humawak o ayaw kong dumipensa ng kaso tungkol sa Sa drugs. Nako, Ayaw tama. kong yan. Pareho tayo. Ayaw natin yan basta tungkol sa drugs, kapatid Bonnie, di ba? Kapatid Bonnie, meron ako kasing nakaringgan ito. Isang kapatid natin na tumawag sa ating opisina at nagtatanong siya dahil nagkaroon siya ng problema dahil pinadala niya ang kanyang kamag-anak sa Doha, Qatar. Ngayon, kanya naman visa ay isang tourist visa, hindi working visa. Ngayon, syempre, nung tumawag siya sa amin, nagka-problema siya, sino naman ang tatawagan namin? Syempre, yung kapatid namin, si kapatid Bonnie. Dahil para sigurado tayo na tsak na matutulungan dahil tumawag na po sila sa gobernador, sa mayor, Congressman. tumawag po sa amin, congressman. Ang iisa lamang po ay, nako, pwede ba tawagan nyo na lang si Attorney Bonnie Alintahan at alam niya kung anong gagawin. Kaya yan din po, syempre, kaya nandito po kayo kasama ng Buhay OFW para ipaalam natin sa ating mga kapatid at mga kaibigan kung ano po ang nagawa nyo sa kasong ito. Ang sinisisi ko dito, yung ating kababayan mismo. Pumunta siya sa Qatar. Turista. Walang permit to work. Walang visa pagtrabaho. Nagtrabaho siya doon. So matapos siyang isang taon sa pagtatrabaho, kasi magandang kita niya doon sa isang taon na yun, nag-enjoy siya, gusto na niyang sanang umuwi. Kaya tapos ng trabaho niya. Pagdating niya sa airport, hinuli siya. Hinuli siya. Hinuli, kukulong pa siya pala dyan ng ilang taon dahil sa labag sa batas ng Qatar. Ang pumunta doon na walang working visa at nagtrabaho ka. Opo. So hinuli siya, kinulong. Kaya ngayong nabanggit mo, tumawag sa akin. Hindi lang tumawag, pumunta sa akin ang ina niya. Opo. Talaga inistorbo kayo, ha? Oo. Talagang pinuntahan po kayo. Okay. Sabi ko, bakit? Anong problema? Nakakulong po ang anak ko sa Qatar. Bakit? Nakapatay ba siya? Hindi daw naman. Ito, nagtrabaho doon na walang visa, kaya kinulong. Uwi na sana, hinuli sa airport at kinulong. Swerte lang siya, buena siya. Itong mag-ina Itong na ito. mag-ina na ito. Opo. Kasi maganda ang relasyon ko sa Kingdom of Qatar. Ayan. Nakaswerte sila. Swerte lang Opo. sila Aha. na nakapunta sa akin. So sa isang tawag ko lang, napakiusapan ko na pauwiin na lang. Kung nagkamali man ito, kasi wala naman palang pinatay, wala naman masamang ginawa, nagtrabaho lang siya na walang visa. Sabi naman ng kaibigan ko sa Qatar, that's not a problem. So sabi ko sa kanya, pwede mo bang, if this is not a problem, pwede ba siyang pauwiin kaagad? Sa Pilipinas. Okay. So sabi na, I assure you my friend, bukas na bukas uuwi na yan. Ayan. So, sinabi mo. Swerte lang yun. Swerte kasi lang. may kaibigan. Pero hindi lahat ng
sitwasyon, Ay, meron pwedeng may kaibigan. Opo. Pero alam mo, lagi ako swerte eh. Ayan ang sinasabi, kapatid Sa Bonnie. Hong Kong, ay nangyari din Diba? ganyan eh. Kapatid Bonnie, yan ang maganda kasi nagkataon. Pwede ba natin sabihin ng pangalan o wag na? Wag na lang natin kasi. sabihin. O sige po. Alam mo, kapatid Bonnie, talagang napakaswerte. May tao daw na swerte at may tao naman na talagang destiny na mapagbigyan. At ito po ay 1 in a million. Mabuti na lamang at nandito sa atin si kapatid Bonnie at nabigyan kayo ng pagkakataon na makabalik uli sa Pilipinas. Hindi pa natin siningil yun, kapatid Bonnie. Talagang public service. Ako, kawang-gawa sa kapwa. Kawang-gawa po yan. Alam niyo naman si kapatid Bonnie hiwalay yung kawang-gawa niya, yung public service, kagaya sa mga problema natin sa buhay OFW, at hiwalay naman po yung private practice niya. Kapatid Bonnie, hindi na natin sasabihin kung sino ang kaibigan na tinawagan niya. Basta kung sino yung mataas doon at kung sino yung makakatulong, yun po ang kaibigan ni kapatid Bonnie. Kapatid, maraming salamat sa oras na binigay mo sa buhay OFW. Simula pa lang to, syempre, favorite ka namin. So, magkikita muli tayo. Maraming salamat din, kapatid Marisa. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sana'y manood ulit kayo sa susunod na episode nitong programa. Ayan, magbabalik po ang buhay OFW. Yusek Esteban Conejos Jr. Dr. James D. of Chinese General Hospital, San Miguel Corporation. Environment Solutions. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges. Magandang gabi po mga kaibigan. Kasama po natin ngayon ang Undersecretary ng Foreign Affairs for Migrant Workers Affairs. Wala pong iba kundi si Yusek Esteban Conejos Jr. Magandang gabi, Yusek. Magandang gabi din, kapatid na Marisa. Magandang gabi din sa ating lahat na nanonood sa ating ngayong gabi. Buhay OFW, parati pong pinupuntahan natin ang ating mga kaibigan at kapatid na alam nating makakasiguro tayong matutulungan tayo sa mga problema natin when it comes sa buhay OFW. Ngayon naman po, kapatid Sunny, ang lahat po ng mga tao ay nagtatanong dito po sa atin bilang Undersecretary for Migrant Workers, ano po talaga ang tunay na function ng inyong opisina? Yung talagang palaging sinasabi ng ating Pangulo Marisa, no? Ngayon talagang main function ng government, hindi lamang yung DFA, kundi pati yung DOLE, yung POA o OWA. Sabi nila, pagtungkol sa OFW, ang pinakamataas na obligasyon ng gobyerno ay mabigyan ng proteksyon ang ating mga OFW sa labas. That we should uphold all the time the rights of our OFWs. Palaging sinasabi ni Pangulo yan. If you recall, Marisa, yung doon sa inaugural speech, no, ng ating Pangulo, sinabi niya, yung polisiya ng Pilipinas hindi magpapadala ng mga OFW. Kasi dapat maggagawa tayo ng sariling trabaho dito sa ating ekonomiya para hindi na siya lalabas. Pero sabi niya, hanggang hindi natin narating ang magandang layunin na yan ay inaatasan ko yung DFA, yung DOLE, yung POAA na kailangan puspusan yung pagtulong at magbigay ng karapatan ng ating mga OFWs. Alam niyo po, Yusek Sunny, ang mga kaibigan natin ay nagtatanong, napakarami natin mga repatriations na nangyari from Libya, London, Israel, lately na naman, itong Yemen na naman, na napakarami na naman pong problema. Tanungin po natin, kapatid Sunny, ang mga kababayan po ba nating dumarating, bumabalik dito sa Pilipinas, may mga programa po ba tayo na binibigay para naman matulungan natin sila, magkaroon sila ng another na pagkakabuhayan para naman siguro sa susunod hindi na kinakailangan mamuhay sa dayuhang bansa? Magandang tanong yan, kapatid Marisa, no? Actually, dito sa atin, meron tayong tinatawag na Return and Reintegration Center. Ito ay isang opisina na nagpapatakbo nito ay ang DOLE. Ang function ng opisinang ito ay nagbibigay ng tulong ng sa ating mga kababayan na umuwi galing sa labas. Anong klaseng tulong ang binibigay sa kanila? Number one, for example, binibigyan sila ng siguro seed capital. Kung gusto nila mag-umpisa ng negosyo ay makakuha sila ng loans galing dito sa Reintegration Center. Number two,
we also try to upgrade their skills, okay? Kasi kuminsan sa kanila, pumupunta doon, for example, domestic worker, we want to ma-upgrade yung skills nila para next time babalik sila doon, they would be occupying a more semi-skilled position para tataas naman yung mga qualifications nila. Libre lahat yan, Marisa, yung mga training programs. Number 3, meron din tayong desk doon sa Return and Reintegration Center na hahanapan sila ng trabaho. Tatanungin sila, gusto mo bang manatili sa atin dito or gusto mo rin sa labas? Kasi kung sabi for example nila na gusto naming magtrabaho ulit sa labas, then hahanapan namin sila ng another placement sa labas. In fact, yung doon sa lahat ng ating embassy, especially sa mga Middle East countries, meron tayong tinatawag na Filipino Workers Resource Center. Ito yung ating halfway house. Lahat ng OFW na minatrato, may problema, ay pwedeng tumakbo roon at tutulungan natin. Now, isa sa mga function ng FWRC ay, yun na nga, matching natin. Bago pa nga sila umuwi dito, kung makahanap na kami ng trabaho na pwede nila mapasukan, ay bakit pa sila uuwi? Ililihas na lang namin doon sa bagong trabaho nila. Dito sa mga sinasabing Saudization, nakausap natin si POAA Administrator Cao at sinabi niya na ginagawa ng paraan at hindi naman lahat ay talagang kailangan pabalikin yung mga nasa Saudi na anong ginagawa natin sa mga pending applications na dapat nang pumunta ng Saudi at yung iba naman ay yung mga iba pang aplikasyon na hanggang ngayon ay nire-resolve pa kung kinakailangan silang ipadala sa Saudi dahil sa Saudization. Yung Saudization na yan ay malaki ang mataas yung unemployment rate sa Saudi Arabia. So ang balak ng pamahalaan nila ay bibigyan ng trabaho rin yung mga locals nila. Pero ang implementasyon naman doon ay hindi biglaan. Tama yung sinabi mo. Actually, phased at saka gradual yung implementation nila. At saka kung tingnan mo, hindi masyado malupit ang sistema kasi all they are asking is depende sa kumpanya kung ilan ang mga employees nila. Ang gusto lang nila mag-comply doon sa labor content ng Saudization is between 0 to 30%. Maximum lang 30%. Oo. Now, depende rin yan. Kasi meron silang mga coded yung mga kumpanya, for example, na hindi nagko-comply, yun ang hindi na pwede mag-hire ng foreign worker. Ngunit, kung meron naman silang foreign worker na nagtatrabaho sa kanila, pwede na silang lumipat doon sa mga kumpanya na nagko-comply dito sa Saudization. So maganda rin. Alam mo, ini-estimate ng dole yan. Siguro about mga 100 to 150,000 Filipinos siguro ang maapektahan dito. Oo. But as I said, this is a gradual implementation, hindi to biglaan. So it will give us time to provide a solution to those Filipinos who might be affected by this program. I attended yung National Day ng Saudi Embassy at ang ating ambassador, si Ambassador Abdullah, His Excellency, is very much willing to come up with new programs. We have been doing a lot of good things also for the Filipinos. So siguro you have to also give us enough exposure. So we did, and then we are scheduled na for the second time or third time ay magkakaroon kami ng interview sa kanya para naman daw malaman ng mga kababayan natin, ng mga kapatid nating OFWs, hindi naman daw puro mga maltrato at kasamaan daw ang nangyayari sa Middle East. Kapatid Sani, maraming mga kababayan natin nagkakaroon ng mga maltreatment, abuso, may rape, hindi daw pinapasweldo ng tama. Ito ba, ano yung pinaka-stiff penalties o ano ba ang ating bilateral agreement dito sa mga bansang ito? Pag mayroong mga ganyang kaso, Marisa, dalawa kasing klase ng mga problema ng ating mga OFWs. Isa, tinatawag nating labor problem. Yung isa naman is a police case or police problem. Yung sa labor problem, like for example, sinabi mo, hindi sila na binigyan ng sahod nila or yung terms of employment nila masyadong malupit or violation ng kontrata. Ang nangyayari dyan, nagre-report sila sa embassy, ang unang ginagawa namin ay tinatawagan natin yung amo nila. Tinatanong natin, bakit totoo ba po ito? Ano bang pwede natin gawin dito? In most cases naman ay nare-resolve natin, kung minsan misunderstanding din, ano? Yun, we are able to resolve, so babalik yung ating mga OFW, nagtatrabaho ulit sila. Pag hindi naman, we file the case with the Labor Department, okay? For breach of contract. At saka kung talagang hindi na pwedeng maayos yung problema, ay ginagastusan natin para makauwi sila dito. Yun tinatawag natin ng repatriation. Ngunit,
Pag ang kaso ay police case, ibig sabihin nabugbog sila or may rape or attempted rape na yan, physical injuries, hindi pwedeng pag-usapan yan. Dapat talaga isampa ang kaso doon sa pulisiya. So yun ang ating embassy mismo ay dadalhin yung ating OFW doon mismo sa investigador para makunan yung statement niya. At saka patuloy natin yung kaso. Sa batas natin, for example, yung ating legal assistance na binibigay ng ating gobyerno, yung pundo na yan ay ginagamit natin. Hindi lamang mag-hire tayo ng abogado doon sa Saudi to defend a Filipino facing criminal charges. We can also use that fund. Pwede natin gamitin para kumuha ng abogado para i-prosecute natin yung mga abusadong mga employer. Okay? So we have all of those programs in place, Marisa. Sa Buhay OFW ay may na-resolve na po tayo na kaso ng isang domestic helper from Cyprus. Kapatid Sani, Yusek Sani, meron po ba tayong pwedeng sabihin sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin, gusto nilang malaman ano bang tunay na trabaho o function ng ating mga consuls at mga ambassadors? Doon kasi sa ating embassy, unang-una doon yung ambassador natin, yung head of mission. Siya yung ang ating head doon. At saka, in addition to yung may mga tao gikan sa DFA, meron din tayong mga personal nga galing sa DOLE, for example, mga labor attaché. Meron din tayong mga tao doon nga galing sa OWA, yung mga welfare officer. In fact, in some embassies, meron din tayong mga taga-DSWD na bu-provide ng ano. Ngayon, doon, so marami mga personal from other agencies. Now, ang tinatawag natin na operating modality, yung ating prinsipyo doon sa labas ay yung one country team approach. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, maski ikaw ay ang mother unit mo sa Pilipinas ay DOLE, hindi ka DFA, lahat tayo ay operate as a team, tapos yung ating leader ay ambassador. Okay, yon. For example, sa DFA, yung ating DFA, always meron yung tinatawag na Assistance to Nationals Officer. ATN officer yan, oo. Ito yung counterpart ng labor attaché ng DOLE. Ito yung counterpart ng DFA sa welfare officer ng OWA at saka yung DSWD social worker. In some areas mayroon pa tayo, of course, mayroon mga police attaché ganyan. But always, maski we come from different agencies, we operate as one Philippine team under the leadership of the ambassador. And then united we stand, divided we fall. Yan dapat magiging team ng mga attachés natin, mga konsulado natin at ang ating mga labor attachés sa buong bansa at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, basta't under sa Department of Foreign Affairs. Ngayon naman po, Yusek Sani, meron pong kaso, I don't know, alam ko po, aware po kayo dito, nangyari po ito, babasahin ko lang po yung portion na to para makasigurado tayong eksakto. Isa pong halimbawa ay ang mga sumusunod na pangyayari. Si Marie po ay isang Filipina nurse sa Dubai. Noong May 10, nagbigay po siya ng pabaksak at tawag yun po daw parang lagay na 25,000 pesos sa mga ahente ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport para po makabalik sa Dubai on a visit visa. Marie said when interviewed by Jay Hilotin, a reporter in Dubai, I was just desperate to leave because it's a big mess when you are offloaded. One of the people in my batch paid 37,000 pesos. The officer was who stamped out passport, hid his name tag. Siguro, Marisa, sa mga kaso na ganito, na very specific itong kaso nito, dapat gagawa siya ng isang affidavit na sinasabi kung sinong pangalan ng immigration officer. Look, itong kaso niya, okay, alam niya, pupunta siya, isang nurse, pero pupunta siya sa Dubai dahil gusto niya magtrabaho. Ngunit ang ginagamit niya ay tourist visa. Okay? Doon pa lang Marisa, makita na natin na talagang may balak siyang pupunta doon in a different category. Hindi naman, kaya nga naging biktima sila ng abuso or mga yung tinatawag mga corruption siguro sa airport dahil sila mismo alam nila na hindi sila dumaan sa proseso. Kaya ang palaging advice ko sa kanila is meron namang tamang proseso.
kung gusto mo magtrabaho sa labas, meron naman tayong proseso dyan, may POAA naman, ba't hindi na lang tayo dumaan doon para hindi ka pwedeng ma-vulnerable to exploitation? Okay. Having said that, sabi ko, kung talagang katulad ganyan, nagbayad kayo ng ganyan, dapat magreklamo kayo, ilagay yung pangalan, para ma-investiga ka agad yan. Meron naman tayong tinatawag na anti-illegal recruitment operation under the Vice President. Meron din tayong IACAT, tinatawag na Interagency Council Against Human Trafficking. Itong lahat ng kaso ay iniimbestiga natin. Pero sinabi ko na nga, Marisa, right din andan sa premise niya, sinasabi niya, nurse, gusto magtrabaho, pero yung visa niya, tourist. Visit visa. So, right na din makukuha mo. Kaya vulnerable ka sa abuse dahil ikaw mismo alam mo na hindi ka dumaan sa proseso. Dumaan tayo lahat sa tamang proseso. All passengers on visit visas from Manila to Dubai who boarded the Cathay Pacific flight at 6 p.m. that day via Hong Kong paid grease money, she said. Robert B., a 34-year-old Filipino engineer, coughed up 28,000 pesos to an extortion gang member in June this year. Despite an affidavit of support and guarantee executed by his cousin and signed by a Philippine consul in Dubai, BI agents prevented Robert from boarding his Dubai-bound flight twice because he did not fit the profile of a tourist. Philippine ambassador to the United Arab Emirates, Grace Princesa, said claims of extortion by alleged victims have been brought to her attention. I've requested the complaints to be made official with a sworn statement so the concerned authorities can go after the perpetrators and take appropriate actions if allegations are true. Tama yung sinabi ng ating ambassador sa Abu Dhabi. Kaya lahat kasi itong mga ganitong mga reklamo ay para ma-aksyonan natin, ay dapat naka-affidavit form yan, ma-identify kung sino talaga yung mga immigration officials na involved dito. Sa sinabi ko na kanina, Marisa, meron tayong dalawang agency na yung function noon is just to go after illegal recruiters at saka yung human traffickers. Now, kung yung kaso ninyo, depende sa narration doon sa affidavit, it will fall under either illegal recruitment or of course, extortion will be part of it, then iimbestigahin yan. So the most important thing is, kung may valid talaga kayo na for example, turista ka talaga, legitimate ka na turista, ang sinasabi dyan. Tapos hindi siya pinaalis kasi ang profile niya, hindi siya turista. So, ang duda noon, papunta ka kasi hindi nagtuturista, magtatrabaho ka. Kung talagang tama yan, nga mali sila, dapat kasuhan nyo. I mean, really, kung talagang kumbinsido kayo sa kaso ninyo na, ba't naman in-upload ako? I have a legitimate purpose to go to Dubai. Turista ako, may kakayahan naman ako. Wala ka talagang balak magtrabaho. Then, kasuhan. At saka meron naman mga agencies to address that issue. Kapatid, Yusek Sani, maraming pong salamat sa oras na binigay niyo po sa Buhay OFW. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. Drive it. A Fukoidan Food Supplement. Possum Global Corporation. Our recruiting agency is World Vision International Human Resources Incorporation, and we are deploying workers abroad, especially to Middle East, particularly in United Arab Emirates like Abu Dhabi, Dubai, to Qatar, Bahrain, Muscat, Oman, and Australia. This company is already operating almost 5 years, and we would like to invite all the OFW who are looking for a job for these countries to come to our company. We have a lot of job opening for the time being, and we are particularly in need for engineerings, mechanics, electrician, heavy equipment, optometrist, optical sales staff,
skilled workers, and non-skilled workers also. So I would like to invite all the workers who are seeking for a job abroad to contact our office or our agency, and for sure our staff there will welcome them and assist them for all the inquiry they need. The operation in the office, we have the recruitment staff who are looking through job street or work abroad, where the applicant, they usually submit their CVs or resumes, and then our staff, they are the one who look and search through this internet for the qualified applicants, and they contact them, and then the applicant will come in the office and they bring the resume. So when they're registered in the reception, then the recruiting officers, they conduct preliminary interview with them, and then they will select the qualified applicant based on the requirement coming from the companies. So after that, we will request from the companies either to send the representative to conduct personal interview if they want, or via Skype or video, or by CV sending for evaluation and approval. Ngayong Sabado sa Buhay OFW. Madalas makaingitan. Siguro ganun talaga pagka ikaw yung nagugustuhan sa show, kadalasan talaga naiinggit sila sa akin. Delikado yan, Mali po yun, Kasi unang-una, job switching yan, May kontrata ka na caregiver, tapos pagdating mo doon, entertainer ka pala. Sa Japan namin, meron kaming 132 job orders namin. Singers, duo, trio, band. Sa mga OFWs, sa kanilang mga pamilya at sa mga nagbabalak ng mga ibang bayan para subukan ng kanilang kapalaran. Sana kayo po ay may napulot na magandang aral at impormasyon sa aming programa ngayong gabi. Tanging hangad lamang namin ay makatulong, makapagbigay solusyon at makapagbigay ng magandang kwento para sa inyo. Sundan niyo po kami sa aming website, marisadalmar.com, email buhay_ofw@ymail.com, Twitter, buhay_OFW_TV, Facebook, buhay_OFW. Telephone numbers 986-9220 at 889-1172. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino. Magandang gabi po at mabuhay ang mga OFWs! Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat